Welcome to my channel, Learn with Teacher Annie. Matatag Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 4, Quarter 3, Week 3. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa ang pambansang pamahalaan, separation of powers, ang lokal ng pamahalaan, at unitary presidential system o estado unitaryo. Pamantayang pangnilalaman na ipamamalas ang pag-unawa sa papel na ginagampanan ng mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan tungo sa pagkakaisa, kaayusan at kaunlaran ng bansa. Pamantayan sa pagganap, nakagagawa ng proyektong naghihikayat sa mga kapwa mag-aaral sa pagtataguyod at pakikiisa sa mga pinuno at iba pang naglilingkod sa pamahalaan. Kasanayang pampagkatuto, nasusuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Una, natatalakay ang bumubuo sa lokal at unitaryong pamahalaan. Pangalawa, naihahambing ang kapangyarihan ng iba't ibang sangay ng lokal sa pamahalaan. Pangatlo, nahihinuha ang ugnayan ng mga sangay ng pamahalaan sa ikauunlad ng bansa. Pang-apat, nababalangkas ang estrukturang unitaryo ng pamahalaan. At panglima, nakagagawa ng iba't ibang aktibidad na tumutukoy sa lokal at unitaryong pamahalaan. Day 1. Ang mga mag-aaral ay kikilalanin ang mga namumuno sa pamahalaan. Pupunan ang diagram ng mga hinihinging impormasyon. Bukod dito, maaari ring magtala ang mga mag-aaral ng kanilang nalalaman na namumuno na hindi kasama sa mga nabanggit. Kanilang ilalagay ang kasagutan sa kahon. Mula sa pagbibigay ng mga mag-aaral ng ugnayan ng mga susing konsepto sa mga nagdaang gawain, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang kanilang ideya patungkol sa aralin. Sa mga susunod na araw, maaaring ang mga mag-aaral ay itala ang bagong natuklasan tungkol sa napag-aralan o mga pagpuna patungkol sa kanilang inisyal na isinulat at ang kanilang panghuling pahayag sa kanilang napag-aralan. Ang tanong na ito ang magiging gabay ng mga mag-aaral sa pagsagot ng gawain. Paano makatutulong ang mga kaalaman at konsepto ng pamahalaan sa iyo bilang isang tao at mamamayan ng daigdig? Ngayon, maglista ng mga salita o grupo ng salita na may kaugnayan sa salitang pamahalaan. Una, ano ang bumubuo sa pamahalaang lokal? Pangalawa, ano ang gampanin ng mamamayan sa pagbuo at pamamalakad ng lokal na pamahalaan? At pangatlo, ano ang kailangang taglayin ng mamamayan at pamahalaan para mas mapaunlad pa ang bansa? Ating talakayin ang pamahalaang lokal bilang bahagi ng sangay tagapagpaganap. Ayon sa Saligang Batas ng 1987, Artikulo 10, Section 4 ng pamahalaang lokal, ang Pangulo ng Pilipinas ay dapat tumupad ng pangkahalatang superbisyon sa pamahalaang lokal. Dapat siguruhin ng mga lalawigan ang mga lungsod at mga bayang nakapaloob sa mga ito, ng mga lungsod at mga bayan ng mga barangay na nakapaloob sa mga ito, nagaganap ng kanilang mga kapangyarihan at mga gawain ayon sa pagkakatakda. Dahil dito, kasangga ng Pangulo ang iba pang miyembro ng sangay tagapagpaganap, ang mga iba't ibang opisyal ng pamahalaang lokal. Sa kasalukuyang panahon, ang pamahalang lokal ay may pagpapasyang maaaring gawin na hindi na hinihingi ang pahintulot ng pambansang pamahalaan.
May kalayaan at kapangyarihan ito sa mga gawain at pagpapasya na itinakda ng pambansang pamahalaan. Ayon ito sa mga probisyon ng Artikulo 10 ng Konstitusyon ng 1987 at ng Local Government Code. Binibigyan ng ganitong autonomiya ang mga pamahalaang lokal upang higit itong matugunan ang mga umiiral na kondisyon at pangangailangan ng mga lugar at taong kanilang nasasakupan. Ang pamahalaang lokal ay binubuo ng mga lalawigan, bayan at barangay. Ang namumuno sa lalawigan ay ang gobernador. Ang lungsod at bayan ay pinamumunuan ng alkalde, at ang barangay naman ay kapitan. Ang mga suliranin ng mga mamamayan sa kanilang nasasakupan ay ipinararating ng mga pinuno sa pambansang pamahalaan at mga pambansang programa, patakaran, at mga batas ay ipinararating naman ng mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa mga mamamayang kanilang nasasakupan. Ang balangkas sa ibaba ay nakatutulong upang maging mas madali ang pag-unawa sa aralin. Ang pamahalaang panlalawigan. Ang pamahalaang panlalawigan ay binubuo ng mga lungsod at bayan. Ang bawat lalawigan ay pinamumunuan ng gobernador, bisi-gobernador, mga kagawad ng sangguniang panlalawigang kalihim, ingat-yaman, budget officer, at iba pang opisyal. Ang gobernador ay tumatayong punong tagapagpaganap sa kanyang nasasakupan. Halos magkatulad ang tungkulin at kapangyarihan ng sangguniang panlalawigan at ng mga lupon ng tagabatas, ng mga munisipalidad at lungsod. Iisa lamang ang hangarin ng mga ito, ang maisulong ang pangkahalatang ikabubuti ng kanilang nasasakupang lugar at ng mga mamamayan nito. Ang gobernador. Ang lalawigan ay ang pangunahing unit ng lokal na pamahalaan ng ating bansa. Ito ay pinamumunuan ng isang gobernador na pinipili at inihahalal ng mga mamamayan. Ang gobernador ay isang pampublikong opisyal na may kapangyarihan upang pamahalaan ang ehekutibong sangay ng gobyerno. Siya rin ang punong tagapagpaganap ng bawat lalawigan. Siya ang nangangasiwa sa paghatid ng mga serbisyong kinakailangan ng mga mamamayan. Tungkulin rin niyang panatilihin ang kaayusan at kapayapaan ng lalawigan. Ipinapatupad rin niya ang mga programang pangkaunlaran ng hindi lang lalawigan kundi pati na rin ang lungsod at bayan. Siya ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas na binubuo ng mga sangguniang panlalawigan na may pagsang-ayon mula sa pamahalaang pambansa. Ang bisi-gobernador. Ang bisi-gobernador ay isa sa mga katuwang ng gobernador sa pamamahala sa lalawigan. Siya ang pangalawang pangulo ng lalawigan. Tulad ng gobernador, ang bisi-gobernador ay inihahalal din ng mga mamamayan. Ang bisi-gobernador ay humahalili o pumapalit kapag walang gobernador. Pinangungunahan ng bisi-gobernador ang mga pagpupulong ng sangguniang panlalawigan. Siya ang namumuno o namamahala sa mga lehislatura o tagapagbatas ng lalawigan. Ang sangguniang panlalawigan. Ang mga kasapi ng sangguniang panlalawigan ay inihahalal din ng mga mamamayan. Ito ay binubuo ng 6 na bokal o kilala rin bilang board members. Katulong ng mga bokal ang mga pangulo ng bawat liga katulad ng sangguniang bayan, mga kapitan ng barangay at sangguniang kabataan na inihahalal ng mga kasapi ng kanilang samahan. Ang sangguniang panlalawigan ay pinamumunuan naman ng bisi-gobernador. Sila ang lupon na gumagawa ng mga ordinansa o resolusyon na ipinapatupad para maging maayos ang pamamahala sa nasasakupan. Ang iba pang mahahalagang opisyal ng lalawigan ay ang kalihim, ingat-yaman, budget officer, health officer, provincial officer, at ang mga planning and development coordinators. Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Kulayan ang bituin ng hilaw kung ang pahayag ay nagsasabi ng katotohanan tungkol sa iyong aralin at pula naman kung hindi.
Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 2 minuto. Ayusin ang magkakahiwalay na salita para mabuo ang mga konseptong tinatalakay sa module. Ilagay ang sagot sa ladder organizer. Pakatandaan ang mga ideyang iyong mabubuo. Magbigay din ng sariling paliwanag sa nabuong konsepto. Gawin ito sa loob ng 3 minuto sa iyong sagutang papel. Basahin at isulat sa sagutang papel ang iyong palagay o opinyon sa sitwasyon. Lagyan ng check ang hanay ng pahayag na sa palagay mo ay iyong gagawin kung ikaw ay nasa bawat sitwasyon o gawain. Kopyahin ang talahanayan at sagutan ito sa iyong papel. Day 2. Mga bata, isulat sa kahon ang mga kapangyarihan ng Pangulo. Gawin ang sumusunod na gawain sa interaktibong pamamaraan. Ating talakayin ang pamahalaang pambayan. Ang pamahalaang pambayan o munisipalidad ay binubuo ng mga barangay at bahagi ng isang lalawigan. Ang pinakamataas na opisyal ay ang alkalde. Ang vice-alkalde at ang 8 konsehal kasama ng SK chairman at pangulo ng liga ng mga barangay ang bumubuo ng sangguniang bayan. Inihahalal sila at naglilingkod ng 3 taon. Maaari silang maglingkod ng 3 termino ng sunod-sunod, kasama ng kinatawan ng mga sectorial representatives. Binubuo nila ang 10 tagabatas ng pamahalaang pambayan na gumagawa ng mga ordinansa at patakarang ipinatutupad sa munisipalidad. Ang ilan sa mga tungkulin ng mga opisyal ng munisipalidad ay ang sumusunod: mga paglilingkod sa kapakanang panlahat, pagkakaroon ng sistema ukol sa pagtatapon ng basura at kalinisan ng kapaligiran, pananatili ng mga gusaling pang-munisipyo, ang sentrong pangkultura, mga pampublikong parke at palaruan, pananatili ng mga pasilidad gaya ng mga kalye, tulay, paaralan, health center, mga karatula sa kalye at mga pampublikong pamilihan, pagkakaroon ng mga estasyon ng pulis, pamatay-sunog at mga bilangguan. Ngayon, ating talakayin ang pamahalaang panlungsod. May iba't ibang uri ng lungsod ng Pilipinas. Ang mga lungsod na mataas na urbanisado o highly urbanized na may 200,000 o higit pang populasyon at kasalukuyang kita na 20 milyon pataas. Ang mga kinartang lungsod or chartered cities na naitatag bilang isang malayang pamahalaan, mga malayang bahaging lungsod or component cities na bahagi ng lalawigan kung saan ito matatagpuan. Ang mga namumuno sa pamahalaang panlungsod ay katulad din ng nasa pamunuan ng pamahalaang pambayan. Ngunit iba't iba ang bilang ng mga konsehal sa iba't ibang lungsod. Ang alkalde ang punong tagapagpaganap. Tungkulin niyang magpatupad ng mga batas upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng kanyang nasasakupan.
Siya ang naghahanda ng budget at pumipirma ng mga kasunduan. Sinusuguro niya na sapat ang pasilidad ng transportasyon at komunikasyon sa lungsod. Ngayon, isulat ang salitang wasto kung tama ang pahayag at hindi wasto kung mali ang pahayag. Isulat ang iyong kasagutan sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 2 minuto. Ngayon naman ay buuin ang Venn diagram. Isulat ang pagkakaiba at pagkakapareho ng 3 sangay ng pambansang pamahalaan. Samantala, sa pamahalaang lokal, iyong itatala ang mga tungkulin at gampanin ng iba't ibang unit ng lokal na pamahalaan. Palaisipan, sagutan kasama si Kapitan. Ang mga mag-aaral ay bubuo ng pangkat. Pumili ng isang barangay at magsagawa ng simpleng survey sa mga opisyal ng barangay. Alamin ang tungkulin at ang mga ginagawa nila upang malutas ang mga suliraning nabanggit. Pagkatapos, ibabahagi ang resulta ng survey. Basahin at piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Isulat ang titik ng sagot sa sagutang papel. Gawin ito sa loob ng 3 minuto. Day 3. Panuto. Suriin kung tama o mali ang isinasaad ng mga pangungusap sa bawat bilang. Kompletuhin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagsulat ng nawawalang salita sa mga patlang ito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Isaayos ang mga titik upang mabuo ang salitang may kinalaman sa iyong aralin at isulat ang kahulugan nito. Hanapin sa kahon ang tamang paglalarawan dito. Gawin ito sa sagutang papel sa loob ng 2 minuto. Ating talakayin ang mga pinuno ng mga syudad, bayan o munisipalidad. Ang alkalde. Ang alkalde ay pinuno ng lungsod o bayan na inihahalal rin ng mga mamamayan sa nasasakupang lugar. Ang sangguniang bayan at iba pang opisyal sa kanyang pamahalaan ang tumutulong sa alkalde sa kanyang gawain at tungkulin. Ang alkalde ang nangangasiwa at nagpapatupad sa lahat ng mga serbisyo at programa sa bayan o lungsod. Siya ang namumuno sa pagpapanatili sa kaayusan at kapayapaan sa buong bayan. Pinamumunuan ng alkalde ang pagtugon sa mga pangangailangan ng kanyang mamamayan
may sakuna o kalamidad man o wala. Ang Vice-Alkalde. Ang Vice-Alkalde ay isa rin sa mga katulong ng alkalde sa kanyang mga gawain. Pinamumunuan ng Vice-Alkalde ang pagpupulong ng Sangguniang Bayan at iba pang opisyal upang makagawa ng mga ordinansa at programang pangkaunlaran ng syudad o bayan. Katulad rin ng alkalde, inihahalal din siya ng mamamayan. Ilan pa sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng syudad at bayan ay kalihim, ingat yaman, budget officer, health officer, provincial officer, at ang mga planning and development coordinators. Ating talakayin ang pambansang barangay. Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng isang pamahalaang lokal. Ang mga opisyal ng barangay ay binubuo ng punong barangay, 7 kagawad ng sangguniang barangay, at ingat yaman. Ang punong barangay o kapitan at mga kagawad ay inihalal at naninilbihan ng 3 taon. Maaari silang maglingkod sa loob ng 3 magkakasunod na termino. Kabilang sa mga tungkulin ng punong barangay ay ipinatupad ang lahat ng batas o ordinansa upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at kalinisan ng barangay sa mga nasasakupan nito at tumawag at mamuno sa mga pagpupulong sa barangay. Ang sangguniang barangay ay gumagawa ng mga ordinansa at alituntunin at nagpapatibay ng budget. Ang Sangguniang Kabataan o SK naman ang nangangasiwa sa mga proyektong pangkabataan. Ngayon, iguhit ang masayang muka sapat lang kung ang pahayag ay magandang ugnayan ng pamahalaan at mamamayan. Iguhit naman ang malungkot na muka sapat lang kung kabaliktaran ang sinasabi sa pahayag. Magtala ng ilan sa mga mahalagang proyekto at serbisyo na ipinapatupad sa inyong sariling pamayanan, barangay, bayan o lungsod. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang kanilang mga kahilingan sa mga lider o namumuno para mas mapaunlad at mapaganda pa ang estado ng Pilipinas. Gamit ang mga sticky notes, kanilang ilalahad at ipapaskil sa wall wisher ang mga ito. Ngayon, basahin ang pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Day 4. Hanapin sa hanay B ang inilalarawan sa hanay A. Isulat ang titik ng tamang sagot.
Ating talakayin ang unitaryong estado ng Pilipinas. Ang unitaryong estado ay isang estado na pinamamahalaan bilang isang entidad kung saan ang pamahalaang sentral ang pinakamataas. Ang pamahalaang sentral ay maaaring lumikha o magtanggal ng mga administratibong dibisyon o subnational na mga unit. Pinamamahalaan ito bilang isang unitaryong estado sa ilalim ng sistemang presidensyal, kinakatawan at demokratiko at isang republikang konstitusyonal, kung saan ang Pangulo ang nagsisilbing kapwang puno ng estado at puno ng pamahalaan ng bansa sa loob ng isang sistemang multi-partidista. Ito ang katangian ng pamahalaan kung saan nasa ilalim ng kapangyarihan ng pamahalaang pambansa ang pagpapatakbo sa lahat ng gawain sa bansa. Sa ilalim ng ganitong kaayusan, ang mga gampanin at responsibilidad ng lahat ng pamahalaang lokal ay nagmumula sa pambansang pamahalaan. Ang Pilipinas, kagaya ng ibang bansang binubuo ng maraming pulo, ay nagkakaroon ng problema sa pagbibiyahe at komunikasyon. Dahil ito ay isang estadong unitaryo na binubuo ng maraming pulo, marami ang nakikitang problema, partikular na sa pag-abot ng tulong at serbisyo sa mga mamamayang nasa liblib na lugar. Dahil dito, makikita ang pagkakaiba ng mga programa at benepisyong natatamasa ng mga nasa malalayong lugar kung ikukumpara sa mga nasa sentralisadong lugar. Bukod dito, pagdating sa pondo at paggamit ng mga iba't ibang resources ay nagkakaiba dahil mas nakatuon ang atensyon sa mga nasa sentralisadong lugar. Dahil sa mga ito, nakikitang mahirap na ipatupad ang kinakailangang gampanin ng pamahalaan sa kanyang mga mamamayan. Sa ating bansang Pilipinas, ang Malacanang ang nagdedesisyon kung ano at ilan ang ilalaang pondo, serbisyo at proyekto sa mga lokal na pamahalaan. Dahil dito, tinitingnan ng mga eksperto na ang ganitong sistema ay madaling abusuhin, lalong-lalo na kailangang maging kaalyado o makiusap ang mga alkalde at gobernadora para mabigyan ng atensyon ang mga lokal na gobyerno. Bukod sa mga impormasyong ito, maaari pang malaman ang iba pang detalye sa unitaryong estado at ng kalagayan ng Pilipinas sa mga bidyong ito. Habang tinatalakay ang mga konsepto sa elemento ng pagkabansa, ang guro ay maaaring iproseso ang pag-unawa ng mga mag-aaral gamit ang sumusunod na katanungan. Ano ang bumubuo o elemento ng isang unitaryong estado? Ano ang mga mahahalagang gampanin ng mga lider o namumuno sa isang unitaryong estado? Sa iyong palagay, maganda o akma ba ang ganitong uri ng pamahalaan sa ating bansa? Pangatwiran ang sagot. Sa bahaging ito, ang mga mag-aaral ay kanilang itatala ang mga impormasyon o detalyeng kanilang nakalap o naunawaan sa aralin. Ang mga mag-aaral ay kanilang titingnan kung papaano tumugon sa hamon ng mabuting pamumuno. Kung bibigyan ka ng pagkakataong mamuno sa isa sa mga sangay ng pamahalaan, alin sa mga ito ang nanaisin mo? Bilang leader ng napiling sangay o institusyon, ano ang gagawin mo para sa ikabubuti ng iyong sangay at matugunan ang mga pangangailangan ng bansa?
Ang mga mag-aaral ay kanilang ilalahad ang kasagutan sa kahon. Pagkatapos, kanila ring ihahayag ito sa buong klase. Magiging gabay rin ang rubric para sa gawain. Basahing mabuti ang bawat bilang at piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Salamat sa pakikinig mga bata. End of week 3. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!